Sa pagharap ng Department of National Defense sa budget hearing sa Kamara, binusisi ang inihirit nilang pondo para sa AFP Modernization Program. Natalakay din kung dapat na bang repasuhin ang interpretation sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mahigit 256 billion pesos ang hinihinging pondo ng Department of National Defense para sa susunod na taon. Igugugol daw nila ito sa pagkamit sa target ng DND na magkaroon ng credible deterrent posture o sapat na kakayahan ng Pilipinas na depensahan ang ating mga teritoryo. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kanina, inilatag ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang wishlist ng militar para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito ang planong pagbili ng 40 brand new na multi-role aircraft. Bukas na raw sila sa mga gustong magbid para rito. Ang problema, 70 billion pesos lang ang nakalaang pondo sa modernization ng AFP sa 2025. Bagay na kinuwestiyon pa ni Congresswoman Franz Castro. Pero giit ni Teodoro, tayo pa nga raw ang isa sa mga bansang may pinakamababa ang military spending. Pag pinabayaan po natin, mas malaki pong hahabulin natin pagka humarap tayo sa threats. Hindi po tayo pwede magtapal at magremedyo. Kaya ho tayo nalalakihan kasi hinahabol ho natin. Ang paghabol pa po natin is sa kaya nating lunukin bilang isang bansa. Pero relatively ho, sa ating mga karatig bayan, karatig bansa, maliit pa po. Tinalakay din sa pagdinig ang sinabi kamakailan ni Teodoro na dapat palawakin na ang interpretasyon ng katagang armed attack na nakapaloob sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Ang kasunduan kasi ang nagbibigay ng garantiya na poprotektahan ng dalawang bansa ang isa't isa kapag may umatake. Ngayon, ang tanong ko po, anong specific na babaguhin sa MDT? Wala pong babaguhin sa MDT. It's just we don't want to get canalized on an interpretation on an attack of armed vessels. So just as the aggressor has variables, millions of variables in its playbook, we have to also restudy. There are no specifics right now. Kung matuloy man ang pagrepaso sa interpretasyon ng MDT, nilinaw ni Teodoro na hindi ito nangangahulugan na madadagdagan ang EDCA site sa bansa. Bukod sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, meron na rin ngayong defense agreement sa Japan at Australia. At ayon nga kay Defense Secretary Gibo Teodoro, makikipag-negotiate na rin ang Pilipinas para sa Visiting Forces Agreement sa mga bansang Canada, New Zealand at France. Pangamba naman ng Makabayan Bloc, baka mauwi lalo sa gulo ang mga pinapasok na military alliances ng Pilipinas. Pero giit ng kalihim, I think that is the same concern. However, we have to point out that the aggressor here is only one actor. That's why I said China is the greatest disruptor of peace in the West Philippine Sea. Yung pagkakaladkad ho sa atin sa gera, anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.